Okay na, ma'am. Thank you, Miss Len. Magandang hapon, mga Kapex Pro. Again, it's Friday na naman. Na-miss namin to. Wala kami the last time. We were in Visayas doing our Cyber Safe Philippines, Cyber Safe Community Campaign. So, marami-rami marami-rami kaming utang sa inyo ngayon. Hello, Sir Christian. Hello, Sir Obet. Bago tayo mapunta sa mismong Casey episode natin, Yes, ma'am. magkumustahan muna tayo. Yes, ma'am. Good afternoon. Good afternoon po. Good afternoon. Ay, sir. Si Sir Obet sa comment section ko lang nakikita dati eh. Yes, actually, ngayon pa Opo. lang ako nakapasok dito sa Zoom. Opo. So, welcome po officially sa ating advocacy and hopefully hindi lang namin sa Zoom kayo makasama, sir. When we also do our advocacy work on the grounds, makasama rin namin kayo. Hopefully. Yes, sir. So, eto Dinamay po. niya ako, ma'am. The more the merrier, sir. Alam naman natin, sir, kapag Yes. sa advocacy, dapat talaga tayo eh. Very much hands-on tayo. At Yes. marami po, the more the merrier. And andito na rin po si Sir Martin, I guess. Okay. So punta po muna tayo for the meantime sa ating mga audience. We have Sir Randel. Good afternoon everyone. Kapex Pro, Pex Protect PH Cyberspace. Hello sa iyo, Sir Randel. Okay, from Rogender Keith La Chica, good afternoon po. Mga Kapex po, ilagay niyo po yung inyong location sa ngayon para mabati po namin kayo saan mang panig po kayo ngayon sa mundo. Okay, we have Koy Coleman. Good PM po. Meron po bang link? Yung link po later, ipopost po namin sa inyo yung link for the registration. So, abangan po natin yan and stay tuned kasi bukod po dun sa ating registration link, of course, yung usapan na about sa ating topic for today. Although last minute po ito, pagpasensyahan nyo na po on our part. Ito po yung mahalaga. Nararapat na pag-usapan ngayon dahil napapanahon po. And mamaya may ipapakita po kami sa inyo na alam naming mainit-init pa from the news. Okay, from Buhay OFW, tama ba? Junard Vlog. Ginard, Viajante, Dama, Migrant Workers Office, Riyadh, KSA. Okay. We have Shara Ann. Si Ma'am Shara. Si Ma'am Shara will be a part of the PixPro family soon. Hi mga ka-PixPro, magandang hapon. From Bicol. Si Sir Randall pala ay from Bicol. Okay. Aristeo Marasigan, good afternoon sa lahat na ka-PixPro watching in GMA Cavite. So hopefully we will do also our advocacy in Bicol and soon in Cavite as well. Oh, si Kit La Chica is from Dimsula Union. Galing naman. Okay, we have... Okay. Sige, keep your greetings going. Sa amang sulok ngayon kayo ng Pilipinas, maging sa ibang bansa po. Good afternoon. Hi, Mr. Chair. Good afternoon po. Absent ako last time. We were in Bacolod. So how are you, Mr. Chair? I'm always good. Even when I'm not. Mindset lang daw po, Mr. Chair. Nagumana na itong background ko. Yay! Gumana na. Okay, I think Mr. Chair, andito na rin sina Sir Roy Den, si Sir Martin, and of course, the pretty and ever-fresh VP Ruby Dagli. Wow! Ay nga po. Bay, asa imong background, bay? Wow, may background tayo sa kayong ngita ta. Hindi, naantay. Gipadala sa imo, ha? Naday. Video. Andun po, Kasi i-check. Atong i-check. naka-attach po siya, sir, doon sa last part, I think. Yes, sir. Si... si Obet nandito na, no? Yes, sir. Ano po yan? Unang-una yan si Sir Obet.
Very active. Good afternoon, sir. Obet here po. Good afternoon, Mr. Tebo. Face reveal na raw, Sir Obet. Okay. Pwede na, pwede na. Thanks, Sir Obet. Exciting itong ano natin ngayon. Okay, Mr. Chair, balik muna tayo saglit sa ating mga live audience. We have, okay, hello, Ritz Feliciano. And then we have Excel Philip Bidang, Fix Pro Abra Chapter. Oy, May Abra na ba tayo, Mr. Chair? Or soon? actually, kailangan i-reactivate natin yung Abra natin. True. Okay, we have Emmanuel Kahukom. Good afternoon po from Nueva Ecija. And then we have Mr. Ephraim Termulo. Good afternoon. Rufe. Ako sa sobrang secured ng pangalan ng mga Kapix Pro natin. Ang hirap basahin. Rufe RT Sion. Good afternoon sa lahat ng Kapix Pro watching from Camarines Norte. Wow. Okay. Ayos. Layo. Okay. Efren Tabtab, magandang hapon po. We have Jello Gularisa. Hi, good afternoon po. And we have President Alan Paculan from PexPro Bacolod. Good afternoon mga ka-PexPro. I think katatapos lang ng kanilang info drive ng kanilang Cyber Safe Kids campaign in Bacolod. So congratulations Team Bacolod. Ito yung pagkatapos ng pagpunta namin ng Bacolod, sinundan na nila agad ngayon sa Bata National High School. So congratulations. Sino si Christian? Kasama mo, Obet? Yes, sir. Okay. Okay, introduce natin mamaya, no? Nagpadala Yes, ka ba ng profile ni Christian? Hindi sir, kasama ko yan. Na-share ko lang po yung link. Okay. Christian, mag-ano ka lang, off-cam ka lang. Kuya Martin, on-cam ka na. Iyon, no? Yes, boss. Present. Ugi talaga itong kuya ko. Hindi man tayo nagkita dito sa Cebu, nandito pa ako eh. Talaga. Oo. Shout out natin yung Miss Arlene, yung ating newly inducted Vice President for NCR PixPro Cares. Si Yes. Ellen Solosod is watching. Hi, Miss VP Ellen. Magandang hapon sa iyo. Good afternoon. At saka si Doc Ramil Lumawag, no? From Iloilo ito. He is watching also. Alam mo, mayroon tayong Iloilo PixPro chapter dati. Ito yung mga kasama natin noon doon. Okay. We have 5 minutes more, no? I-introduce siguro natin yung ating mga guest ngayon. Arlene. Yes, Mr. Chair. So, mapalad tayo, Mr. Chair, kasi kahit na last minute, kumbaga huli man daw at magaling, magaling pa din. Makakasama po natin ngayon. Ito po ay hindi na mga bagong muka kasi mga dati pa po nating advocates pero ngayon po nagkaroon tayo ng pagkakataon makasama live sa ating kwentuhang cybersecurity for this session. So, ang una po nating guest would be from Arlene. May Mr. Chair. dalawang monitor ka siguro dyan. Nag-ano siya. Okay na po. Yan. Naka-monitor. Ay, actually, Mr. Chair, 91 na ang ating viewers. Ang galing. Kaya nga, Okay. kasi interesting ito eh. Si Colonel J. Guillermo, medyo nasa bakasyon yata. Sabi ko sa kanya, dapat sumali sa dito. Kaso, nag-i-enjoy yata siya doon sa
Long ano yun eh, long overdue vacation niya. Oh. Pero ano siya, hindi itong ating mga import natin for today ay hindi rin mga basta-basta. Starting off with Mr. Martin Aguda Jr. Meron pa rin po ata akong ano. Ano mo Okay? lang, yung speaker. Yes, inano ko po, nakatatlong device ako actually. So we have Sir Martin Aguda Jr. He is the only Filipino Certified Emergency Manager or CEM that was certified by the International Association of Emergency Managers or IAEM. So Sir Martin, shout Idol out natin naman po yan. dyan. Pagdating sa mga disaster and risk management, yan ang pinakamalupit sa buong Pilipinas, si Kuya Martin. Good afternoon, Sir Angel Pix Pro. Good afternoon, Ma'am Arlene. Good And the rest. afternoon, sir. Oh, we're very lucky. Good Hi, BP afternoon. Ruby. Hello, parang naglag ako. And Ma'am Ruby. Magandang hapon sa inyong lahat. Good afternoon po. And also among the rosters of the gwapong at magagaling na experts natin for today's episode is Mr. Obet De Malanta. He is the Security Systems Group Head of the Universal Storefront Services Corporation with Sir Christian with him. Good afternoon, sirs. Good afternoon. Actually, it's my first time to join the Zoom for Pix Pro, and ayun, it's nice to be here, and kwentuhan ulit tayo ulit. Thank you, Sir. thank you. Thank you, sir. And of course, mahuhuli ba ang bagong-bagong newly minted, newly ordained, bagong kapamilya natin sa lumalaking Pix Pro? No less than Sir Royden Rusiana. He is the cybersecurity regional head of Region 7, which is Central Visayas, and the new regional chapter president of DICT yes, Region. of course. DICT Region 7 cybersecurity head and cybersecurity lead rather, and of course the new regional chapter president of Central Visayas. Magandang hapon, Sir Royden. Pix Pro. Yes, good afternoon sa lahat, no. Sa lahat ng mga ka-Pix Pro nationwide, no. Thank you for having me today. Yes. Marami tayong mga yung former national president natin ng Pix Pro, no, si Doc Anrem Baluntong from Iloilo, watching din siya. At syempre yung aking favorite na inaanak, si Sheila. Magandang hapon. Yeah, magandang hapon. Pwede ko bang i-plug lang yung kay Sheila, yung meron silang camping site sa Baguio. Uy! Oo, may camping Kung site. pupunta kayo sa Baguio at gusto nyo may camping experience, i-try nyo yung Quiñones camping site. Ayan. Yeah. Okay ba yun? Si Shira Ann din. Ito si Shira Ann is the president and CEO, no, of Golden Pentagon. Is a partner of our partner in CISO as a service natin. So, good afternoon. And marami tayong mga ibang mga laging kasama dito, no? Talagang itong topic ng scamming and hacking, maraming nakaka-relate eh. Kaya ito ngayon ang natin, no, ang topic. Nagulat din kami doon sa sa Senate hearing na 'yon. Kaya nga eh. Napakatalamak na talaga. Kaya pati si Kuya Martin napatawag sa akin eh. Siguro, Arlene, we are at 5:01. We played siguro, we played ikaw, anong mo? Yeah, bago natin i-play yun, maidagdag ko lang. Kaninang umaga, nagpunta ako ng BGC. Meron akong very quick meeting doon. Tapos, in-invite ko yung ka-meeting ko. Sabi ko, manood kayo ng kwentuhang cybersecurity. We're always having that every Friday. Ganyan-ganyan. Sabi niyo, baka pwede niyong isama sa topic niyo yung iniimbestigahan ng Senado ngayon. Sabi ko, ha? Parang yun yung topic namin ngayon,
So, ayun, kay Miss Karin, ito na yung hinihintay mong feature, no, or topic ng Kwentuhang Cybersecurity. Okay, Darlene. Okay, without much further ado, kahapon po nabalitaan natin yung nangyaring Senate hearing regarding dun sa isang POGO o online gaming operations na nahuli sa isa sa mga probinsya dito sa Pilipinas. And because of that, isa sa mga naging concern natin is yung cybersecurity aspect mula doon sa particular operation na yun. So muli nating balikan, ano ba ang nangyari sa Senado kahapon at bakit isang malalang issue na naman ang lumalaking operation ng hacking at scamming dito sa Pilipinas. So panoorin po natin ito. Walang sound. Okay, ibalik ko lang po uli yung video. Scammers at hackers ang niraid na Pogo Hub sa Bamban. Ugal umano ng mga scammers at hackers ang niraid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Posible raw na diyan ginagawa ang pang-hack sa mga websites ng gobyerno. Nasa frontline na balitang yan, Camille Samonte. Higit sa cryptocurrency at love scam, may iba raw gimmick sa ni-raid na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub na ZUU1 Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, isiniwalat ni Senator Risa Hontiveros na banta raw ito sa seguridad dahil nagagamit sa surveillance at hacking. I was very disturbed to hear that there is persuasive information from the intelligence community stating na itong Bamban complex na ito ay ginagamit for surveillance activities. At ang mga ibang nabalitang high-profile cases of hacking of our own government websites ay traceable sa complex na ito. Ayon kay Hontiveros, ang Pilipinas ang isa sa fastest growing hotspots sa buong mundo. Daang-daang foreign national kabilang ang Chinese, Vietnamese, Malaysians at mga Pinoy ang na-rescue sa Pogo Hub noong Marso. Ayon kay Hontiveros, katakataka ang nakita niyang mga villa na nagkakahalaga ng 40 million pesos bawat isa sa compound. May wine cellar, state-of-the-art na mga kusina at toilet at merong ring underground bunker at tunnel. Why would a registered POGO conducting legal activities need these? I was even more surprised when I found out that there seems to be clear documentary evidence linking the local government of Banban, specifically the mayor, to the operations. Sa isang eksklusibong panayam noon ng News 5 kay Banban Mayor Alice Guo, itinanggi niyang sangkot siya sa operasyon ng POGO. Sa Senado, aminado si Mayor na dati siyang incorporator sa Bauful Land Development Incorporated na may-ari ng lupa ng POGO Hub. Pero naibenta na raw niya ang shares niya rito bago pa tumakbong alkalde. Hindi po ako konektado, hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng POGO. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong
gawain sa loob at labas po ng Pogo. Ayon kay Hontiveros, hihintayin ng komite ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALED at Statements of Contributions and Expenditures o SOSE ni Mayor Guo. Inimbitahan naman ang ilang opisyal ng DERID na Zuyuan pero peke raw ang ibinigay nilang mga address kaya ipinasabi na pa sila ng Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga Yun, grabe, no? Nakakabahala yun. Sobrang nakakabahala na yung mga hacking incidents. Alam nyo, nung 2023, I think more than $12 billion no, ang naging kita sa scams. No? Phishing, scamming. Imagine, 12 point something billion dollars. So, for someone who is not earning much and will engage into scamming, that's a big money. Now, ang ano dyan is, scamming pa lang yan. Mayroon pa tayo mga hacking. May mga hacking tayo na nag-i-involve ng ransom money. No? Either ransomware yan or data exfiltration yan, may katumbas yan na paghihingi ng pera. And itong balita na to na institutionalized na pala itong grupo na to. Ang akala natin noon individuals or small groups of individuals lang ito. So may supply chain ito. Diba? Apakalaking dagok sa ating bansa na gawa ng mga cybersecurity na measures natin. Nandito pala sa atin itong mga lintik na bumibiktima sa ating mga kababayan, no? At kung tama yung nabasa ko, no, na ang Pilipinas daw is top 3 ng mga haven ng hackers. Not necessarily Filipino hackers. Foreign hackers are embedded in our cyberspace, attacking entities internal to the Philippine cyberspace and external to the Philippine cyberspace. So, ang tanong is, gaano ba kadumi pala ang cyberspace natin? Diba? Yung sinasabi natin noon, matagal na dalawang klase lang ang company, ang mga organizations ngayon. Yung nahack na o yung hindi pa nila alam na nahack na pala sila. Ang malala lang ngayon, pati mga maliliit na kababayan natin nabibiktima at nawawalan ng pera. So siguro Arlene, tanungin natin ang ating mga guest dito, no? Ano ang masasabi nila dito at kung meron silang sharing ng mga inputs and experiences. Okay. How about sa nature of work nyo, Sir Obet? Have you encountered cases of hacking or ito pong scamming na very laganap na eh? Actually, hindi lang sa atin sa enterprises and companies kasi even small regular people, so to speak, nakakaranas ng hacking and scamming. Yung sabi nga ni Mr. Chair, ang malala doon, hindi mo pa alam. Pero nabibiktima ka na pala. Actually, ma'am, my nature of work is not dun sa more on dun sa it's more on dun sa CCTV. But with regards to the hacking, may mga ilang friends ako na usually mga wallet na na-compromise, na yung iba na-compromise, hindi naman natin masasabi na yung friend mo is I mean hindi siya professional sila, nag-aral sila, so alam, in a way, aware naman sila doon, pero still they fall to the trap. So, even us, no, even me, kahit na madalas ako dito sa cybersecurity kwentuhan is, kumbaga, ang kailangan
maging ano to, updated ka kasi kung hindi kahit na IT professional ka pa pwede ka pa compromise eh. Ayun po. Thank you, sir. How about si ano naman po, si Sir Roy din. So coming from DICT, ano po ba ang posture natin sa government on how we address the cybersecurity issue, especially hacking and scamming? Actually, at the government's perspective, no, dito sa Region 7, at the national government agencies, no, regional level, no, meron tayong grupo and continuously naghahanap kami ng mga, yun nga, yung mga partners na mga iba't ibang partners sa private sector para to itataas namin yung capability ng mga people working in the IT, no, na malipat sila sa dito sa cybersecurity and yung mga recently lang, no, just recently lang, this week and last week, medyo papunta na dito sa amin yung mga targets, no. So may eskwelahan, no, na inano na siya, tapos yung may mga LGUs na rin and ngayon lang, araw na ngayon is yung regional office ng parang DNR yung so yun nga, kailangan pa namin na medyo parang timely na talagang may masasampulan para itong mga executive, no, hindi naman kaya ng mga taga-IT na yung mga regional directors level na talagang pandingan and tutukan itong proactive measures na to, no, na idepensa talaga yung mga asset nila kasi pag tinamaan wala nadadami sa spendan, but sa ngayon na hindi pa yung iba dapat yun nga, no, backup and bibili ng mga kung ano yung mga pang-depensa, at least may mga layered of defenses lang para may parang pahirapan muna natin yung mga kasi parang hindi nahirapan yung mga naga-hack sa yung mga regional offices ngayon eh. So talagang talamak eh. Kung titingnan mo yung daily ano ng mga posting nila, talagang marami talagang tinamaan, no. So sa government, no, ito ay magbibigay din ng atensyon na sana mapandingan na ito para marami kasing mga yung ang impact kasi dito sa ano yan, yung sa baba ng mga tao eh. Makukuha yung mga information. So parang yun medyo delikado niya pag marami na yung tatamaan. Thank you. Thank you, Sir Roy. Then, how about si Sir Martin, sir? What can you share about the aspect in your company, in the organization that you're with, in terms of dealing with hacking and scamming issues, especially ngayon po na palasak na naman itong problemang ito? Especially Yeah. itong mga police po. Hindi, ano lang, just recently, a friend shared na scam siya. May binili siya sa marketplace, Facebook Marketplace. It's a beauty item na binili niya. So, nagkaroon ng transaction, bank-to-bank transaction, transfer. Apparently, nung pinapakuha na sa Grab, correct yung address pero walang ganun tao. So, cut the story short, she reported it to the bank kung mababawi yung pera, around 10,000 pesos plus pinablatter niya. And siguro ang remarkable sa akin as a security professional, sinabi sa kanya ng PNP personnel sa cybersecurity unit kung saan siya nagpa-blatter. Sabi niya nga, ma'am, maraming pogo involved nga in scamming. So siguro yan yung realization talaga na, sabi mo nga Sir Angel, organize eh. Although may mga pichi-pichi na mga tumitira, pero meron talagang, ito nga. So I would believe so, kasi itong recently na lumabas sa news.
True po, true po. Mr. Chair, going back to you. Para sa mga ordinaryong Pilipino na nanonood, nakikinig sa atin ngayon, na hindi pa nila alam na sila ay na-scam na, ano ba yung telltale signs na itong particular na natanggap kong text, natanggap kong message, tumawag sa akin, is actually a scam or ako po ay nahack na sa aking system? Well, kung ako kasi, lahat ng text na hindi ko ina-expect, kinoconsider ko na scam yan. Lahat ng tawag na hindi ko naman kilala yung tumatawag, scam yan. Although, tinatamaan nga yung mga nagde-deliver ng Lazada, Shopee, Grab, kasi wala naman sila sa ano natin, sa mga contacts natin, di ba? So, ang advice lagi is mag-text ka muna. Di ba? Magpakilala ka bago ka tumawag. Ngayon, ang nakakalungkot lang, kasi nga pinag-usapan namin ni Mr. Roy din dito sa Cebu, is yung education and awareness talaga sa mga tao. No? Kasi tayo sa PIX Pro, meron tayong education and awareness program, pero ilan lang naman ang makukover natin. At doon sa mga 1,000 na tinuruan natin, baka 800 lang doon ang na-retain sa kanila yung may 200 pa rin na probable victim. And ang pinaka-problema nito, institutionalize yung scamming. Isipin mo, it's a company, no? It's a Pogo company dito sa balita na ito. It's a legal company. May mga tao, pero yung mga tao doon, ang ginagawa, nag-i-scam at nag-hack. So, mayroong malaking discrepancy yung pag-educate natin sa mga tao natin on how to not to become a victim at yung pag-secure natin sa mga digital assets natin na ang dami mong supply chain, ang haba ng supply chain or value chain mo para makasecure ka, di ba? Tapos ito, gumagaling yung mga kalaban natin dahil institutionalized na sila. May sweldo na pala itong mga to, hindi na isang ano lang ba? Hindi na isang tao or grupo ng 2-3 tao na ang pinag-uusapan lang ay thousands of pesos, 10,000 of pesos, or 100,000 of pesos. Palagay ko ito, milyones na ito, no? So, parang national security issue na siya. Kasi kung may data siguro tayo ng nai-scam na Pilipino, baka more than 50% of our population na-scam na nila. That is 50 million pesos, di ba? Yung isang ang kilala namin ni Rubio, nang gusto niyang mangutang, di ba? Lumabas pa na nag-shell out siya ng more than dun sa uutangin niya. 3 beses siyang nagbayad. Ganon kagaling yung mga scammers ngayon, ha? Ganon kagaling, no? So, itong balita na ito itong Chinese Pogo na ito, yung West Philippine Sea natin, inaangkin nila. Napakaliit na portion lang nun. Kung tutuusin, yung cyberspace ng Pilipinas, baka hawak na nila. Nasa loob na sila. Yeah. Diba? So this is more than just scamming and hacking. This is nation-state actors victimizing Filipino people in our own country, in our own land, in our own cyberspace. Diba? And we are very vocal about it naman. Lalo na kami ni Kuya Martin pagdating dyan. Dahil hindi naman po pwede yan. Diba? Iisang Pogo lang yung ni-raid nila. Paano yung ibang Pogo? Diba? Alam ba natin yon? Siguro kung i-trace mo lahat ng mga smishing, no? Yung mga smishing, di ba, may pinapadalang smishing, may mga smart number, globe number, or whatever number. Siguro kung i-trace yan ng mga telco, kung saan nanggagaling yan, baka ma-pinpoint nila na itong area na to galing lahat ng mga Pogo dito. And yan ang dapat na imbestigahan natin dahil
kung Pilipino sa Pilipino lang, maliit lang yung na-scam nila. Pero kung ito institutionalized na siya, malakihan na yan kasi may overhead sila eh. May pinapasweldo sila eh. Kailangan malakihan talaga. Tama yan, Okay. Mr. Chair. Tama yan. Ang national security issue na talaga ito. At maisingit ko lang yung sinabi ni ating loyal na Seven Hosting PH. Kaya Pinas ang gustong pugaran ng mga foreign hackers kasi masyadong maluwag ang kagawaran. At konti lang talaga ang may alam sa cybersecurity. Kaya tama ang advocacy ng PIXPRO para sa cybersecurity sa Pinas. Yan. Sabi ni Seven Hosting. Yeah, I agree. At maisingit ko lang din ito recent lang tong may nag-message sa akin. Sabi niya, "Hi sis, good eve." Yan. Friend ko 'yon na nag-message sa akin. Sabi niya, nakakahiya man pero pahiram ako ng 5,000 ganyan. Kinapos eh. Yung kanyang pagsabi ng ganun, parang siya talaga. Pero ang hindi alam nung nag-text na yon, na-report na sa amin, sa circle namin, na na-hack yung kanyang account, Facebook account. Pero ito pa, nag-message ulit siya, sabi niya, Rube, kung pwede i-call kita. Nag-ano na ako. So I called a friend namin. Tapos sabi niya, ibinaba na raw niya yung phone kasi alam nga namin na hack. Pero nung kinuha niya yung phone, yung tinik niya yung call, kaboses. Eh di ba sa Facebook talamak na rin yung AI na yung let's call it na AI na yung boses, no? Di ba ang daming mga endorsers ngayon na nafe-fake? Because True po. nababago na rin. So, yun yung bago na modus. Na pag sabi mo, sige, kahit tawagan mo ako, nakukuha niya talaga yung boses eh. So, yeah, what is your take on that? Pwede ba nating tanungin si Sir Aguda? At si Mr. Chair? Sige, si Kuya Martin muna. Actually, yung nasa US ako several months ago, meron sa news sa CNN na kidnap yung bata tapos humingi ng ransom. Pero kaparehas yung boses nung anak. So, I agree na talagang I think it's possible using AI na ginagaya talaga yung voice and dapat alam ng marami na yung proof of life na ganyan madaling i-fake through AI. Pero kuya, ang pagtataka ko lang, no? Kasi ito, Pogo, mga Chinese ito eh. Pero yung mga scammers, nagtatagalog. Di ba? Nagbibisaya pa nga eh. Kung Bisaya yung na-hack nila na account, nagbibisaya pa oh. Yung may mga pinsan ako na na-hack yung Facebook nila, mangungutang or manghihingi ng pera, Bisaya pa. So, ano to? Supply chain to. Ang itong Pogo, ito ang bumabanat. Pag nakuha na nila, siguro papasa nila doon sa next chain na ikaw na mag-engage ha. Pero yung itong mga scammer na to, palagay ko binabasa nila yung buong Facebook at yung mga messages kasi pag in-engage ka nila, parang sila talaga yung tao. No? Yung sa akin kasi ang nickname ko sa amin dito sa Cebu, Angi, di ba? Oy, Angi. Angi din ang tawag nila oh. Pahiram nga ako na pera kasi ganito, ganyan. Talagang para siyang pwede siya maging babae, pwede siya maging lalaki. Di ba? So ano ba to? May training na ba ito? May training na ba to how to be a scammer? How to engage? So, para na lang ba itong insurance agent na iti-train ka para mo yung mga customer mo, ma-engage mo? Ito talaga, i-engage nila talaga. Oh. Tapos pag sinabihan mo na oy gago, hacker ka, mumurahin ka din. No? Gago ka din. Gumaganon din sila. So, mayroon ng backup itong mga inchik na to, na mga Pilipino din siguro na mga tarantado. Si Mr. Rodet may May gusto po atang i-share. Meron tayong tanong dito. Baka pwede tayong matulungan ni Sir Roy. Muna, si Mr. Roy din muna. Meron tayong na-receive na info
na lalo na dito sa Central Visayas, ah may recruitment na pala. May recruitment and talagang enticing yung mga offer and yung iba nasa level ng work from home. So, and ang mga tinitira ngayon nire-recruit yung mga nag-aaral ng libre pa sa state colleges. So, so kaya parang organized na siguro ito. May nag-sponsor talaga. Kasi ano eh. So, at the other side naman although online work from home parang magiging ano to yung online job pero cyber ang ano ang skills na hinahanap Pero ang binibigay sa atin na info is talagang may incentive and recruitment talaga. And Isipin estudyante mo, yung Bayroy mga din. level na nire-recruit. Isipin mo, Bayroy din. Hirap na hirap tayong turuan yung mga estudyante ng cybersecurity. Pero ang bilis lang nilang turuan kung paano mag-scam, malaki pa sweldo. Di ba? At I would assume na hindi kailangan ng mga organized cybercrime ng college graduate. Di ba? Tayo, pag nag-hire tayo ng cybersecurity, kailangan may 5 years experience ka, may ganitong certification ka, may Certification. ganyan. Ay, so another disconnect, di ba? Another discrepancy yan na yung mga estudyante natin, turuan nila ng paano mag-scam, ang laki ng sweldo, ang laki ng kikitain, dumadami yung scammer, hindi dumadami yung mga defenders. Diba? Lalo na dito sa Obet, ano masasabi mo? Actually, sir, yung mahirap nga ngayon kung etong mga pogo is nagagamit for such scams. And what makes it worrisome is kung tina-target nila yung government website. I mean, why? Kung people kasi, siyempre, ang gusto nila dyan is ma-scam para makuha na ng pera. Pero kung government website, I mean, what do they get from it? Yung kumbaga, yun yung mas nakakapag-alala kasi kung hinahack nila yung government website, I mean, sino yung nag-finance para doon? Magandang tanong yan, ha? Kasi alam naman natin na hindi lang website, pag nahack yung government website at may database sa backend, sigurado, extracted ang database. Lahat ng Yes, sir. PII. Tuli na yung lahat ng PII. Kung balikan natin yung PhilHealth natin, di ba? Na-extract yung data nun. Yung PSA natin yata, no? Na-extract din daw yung data. Although sinasabi ni PSA na nag-investigate sila, wala naman daw. Hindi ko lang alam kung gaano sila kagaling mag-investigate. Diba? Yes, sir. At yun nga po, yung mas nakakapag-alala doon, bakit Pogo yung, I mean, usually yung iba, yung sinatawag Staging nila yung mga hacktivists or what, parang individuals lang. Pero ito, company. Oo. At saka Pogo pa. Diba? Opo. So, at may mga sinasabi din noon na parang mga active Chinese military yung iba na na nagtatrabaho sa mga Pogo. Diba? So, that's make it more worrisome. But, I mean, kailangan po sigurong, tingnan ng gobyerno natin, lalo na nung even ng military, even to mga pogos na to na na-raid is, baka meron ng iba na ginagamit yung pogo for kumbaga parang cyber attack to our country na. Parang ganun. Exactly. Yun na nga. Tapos tayong nasa cyber mga defenders dito sa cyber ng Pilipinas, putragis, nag-aaway-away pa tayo. Nagpapagalingan. Actually, yes, sir. Pataasan ng ihi. Ang daming magagaling. Diba? Hindi tayo nag-uusap-usap. Those who are on the bad side, mayroon silang value chain, mayroon silang supply chain. Very strong. Tayong nasa good side, hindi nag-uusap. At nagbabangayan pa.
Ano mangyayari sa Pilipinas kung atakihin tayo? Diba? Hindi tayo Yes, sir. nagkakaisa. Yung mga cyber defenders natin, hindi nagkakaisa. Kasi puro magagaling. Diba? So, malaking problema talaga yan. And I agree doon sa sinasabi ni Senator Hontiveros na nakaka-worry yan. Nakaka-worry yan. Ano nga atakihin ng mga yan sa susunod? Critical infra. Oh, Yun pa. di ba? Yes, Real sir. threat na talaga yan. Real threat na talaga yan. Ito, kailangan tanungin natin si Kuya Martin kasi ang porte nito, disaster and risk preparedness, no? Sa Kuya Martin, pag tinamaan yung ating mga critical infra, are we ready? Are we ready to survive or are we resilient? Siguro sa amin sa emergency management, yun napaka-importante pag-usapan yung cybersecurity sa context ng business continuity, di ba? So naman natin, unting problema lang sa mga critical infra natin, airport, brownout, di ba? Ah, ang ano parang we are into resilience pero dapat resilient, dapat, no? Pero yun nga, but cybersecurity, Sir Angel, plays a very important role sa panahon ngayon na very critical. Meron tayong external threats. Plus, dapat yung usapan namin yung civil defense. Yung civil defense, hindi lang preparedness siguro ng mga ordinary citizens. Kung hindi, yung awareness natin on cybersecurity because itong another front kasi itong cyberspace eh. Di ba? Hindi naman physical space ang labanan din eh. Kaya I guess yung more awareness pagdating talaga sa public, no? The importance of cybersecurity pang 101 para maintindihan, no, ng mga kababayan natin. Yun talaga yung kailangan, no? You start from the basic talaga. I-educate mo talaga yung mga Pilipino no, pagdating dyan. So siguro, ang tingin namin dito, no, unang-una, i-educate yung mga Pilipino. Pero magsama-sama naman tayo. Tayong mga magagaling dito sa cybersecurity, magsama-sama tayo. Ba? Huwag na tayong mag-aaway-away dahil ano mangyayari sa bansa natin kung tayo nag-aaway-away? Yung mga medyo magagaling dyan, ipakita nyo yung galing nyo sa paggawa ng advocacy. Ba? Kaysa magaling kayong mag-bash dyan sa ano, ah, di ba? I-educate natin yung buong Pilipinas, tumulong kayo. Di ba? Oo, Gawin tama kayo ng yan. ano. Oh, di ba? Yes. Kasi I para marami agree. tayong magawa. Yes, ayan. Mr. Chair, meron ditong tanong galing kay Jards. With recent data breaches, what will be the best move of the government to minimize the attacks? Dagdagan ko to, or sino ba ang tamang ahensya ng ating pamahalaan to handle this kind of data breaches na ngayon ay nagiging national security issue na? Yan, siguro si Roy din ang magsagot dyan. Banat ba eh? Ano yun? Ikaw magsagot dyan. Ano yun, Ma'am Ruby? Yun Ito po, ang tanong, with recent data breaches, what will be the best move of the government to minimize the attacks? At dadagdagan ko na rin na sino po kaya na ahensya ng ating gobyerno ang dapat humawak ng mga ganitong klaseng issue? Actually, yung mga data breaches na yan, actually hindi yan sa DICT, no? Kasi may mga crime, ano na yan eh. So, sa DICT is ang clear ng direksyon ng DICT National is tutulong doon sa pag depensa and tuturo doon sa mga tao na nag-maintain. So, at the preventive ano. Pero kung tinamaan na, no, it should be the other agencies under the ICT, which is the CICC. No? So kaya lang yung DICT medyo bago pa, no. So
at the regional level, no? Sa akin ng side is talagang kinukumpo pa natin, and we are trying na mag career change itong mga nagmi-maintain para yung focus, kasi ang nangyari dito sa mostly sa mga government agencies, including LGUs, no, lalo na yung mga municipality level, walang IT possessions. Kung may IT doon, iba yung ano niya, yung graduate siya ng ibang kurso. Dito naman sa trabaho is IT, yung sa Bisaya imo tanan, sa lahat ng concern sa kanya. So ano pang oras na magtutok siya doon sa mismong systems niya, no? And kulang talaga doon sa pundo kasi halos walang yung mga licenses, no, na nabubuhay sa crack. So wala nandun na yung mga malwares, nandyan na yan sa mga computers nila, no? Naghihintay lang ng tawag, no? So talagang malaki pa at the regional level. Sa tingin ko, marami akong binisita ng mga opisina. Talagang double yung efforts na i-defense, no? And buti na lang may mga kaibigan tayo na nasa PexPro, no? No less than the chair mismo, no? Pumunta pa ng Cebu, no? Para yan, gumawa tayo ng awareness, no? Para mag-iba yung isip nila na talagang ito na yung tutukan natin, no, at the organization level. Talagang hihingi talaga ng budget, no, para dito sa prioritization ng mga endpoint security, no. So yun siguro yung pinaka mabilis na i-address, no, yung mga endpoint security para at least man lang, no, identified kung saan yung mga threats. At least to lower, dahan-dahan mang i-lower yung surface na yan, eh. Pero kaya kailangan lang ng sharing of information. So talagang malaki malaki pa yung kailangan namin gawin. Well, masyadong mabigat naman kung asa lang natin sa DICT at sa CICC yung cybersecurity ng Pilipinas, di ba? Kasi sabi nga nila, cybersecurity is everyone's responsibility. Ang problema lang, ang nakaka-afford lang ng sufficient na cybersecurity to deploy a sufficient cybersecurity practice are the large enterprises. May budget sila. Pero nakakalimutan natin, itong mga micro, small, and medium enterprises na limitado ang kanilang budget sa cybersecurity. Every year, nagmamahal ang mga cybersecurity solutions. Di ba? Tapos, ito pang cybersecurity solutions, hindi pa siya foolproof na pag dineploy mo, mapoprotektahan ka. Kailangan mo ng skills and talents. Kapag wala kang skills and talents, walang uubra, walang mangyari sa iyong technology, di ba? So ngayon tinatawag natin na people, process, technology plus cyber intelligence. Hindi yan mabubuo ng mga MSMEs. Tapos, kung ganito yung pogo na institutionalize yung kanilang hacking, yung iba sa kanila siguro, hindi naman lahat, ay may kalalagyan talaga tayo. May problema tayo. Hindi matatapos itong scamming and hacking na ito kung hindi natin to i-head on. Ngayong pinag-usapan na yan sa Senado, ang tanong, ano ang susunod na gagawin dyan, di ba? Ngayon, hindi lang naman din sa law enforcement natin iasa yan. Kailangan tulungan natin yung law enforcement natin. Sabi ko nga, kung tayong mga magagaling sa cybersecurity dito sa private sector, tulungan natin yung law enforcement natin. Huwag puro lang tayo yabang sa sarili dyan na magaling ka, magaling siya, magaling.
Di ba? Magaling nga tayong lahat. Yung bansa naman natin, kinakawawa ng mga insect na to na nag-ooperate ng sa cyberspace natin. No? Yung mga taga-China. So, yun ang malaking natin na hanggang ngayon, hindi natin to masolusyonan. Diba? Hanggat hindi tayo magkakaisa dito at pag-isahin natin to, yung West Philippine Sea nga natin, yung mga mangingisda na Pilipino, tumutulong na doon sa sumasama doon sa mga Coast Guard natin, saka Navy natin, di ba? Ganun din siguro dito sa cyberspace. Na tayo, cyber bayanihan ang tawag ba dyan? Sama-sama na tayo dito. Malaking problema ito, na institutionalized na yung scamming at saka hacking. Magkano ang hinihingi ng mga yan pag na-ransomware ka? Baka hinga ka ng mga $20 million, $30 million. Malupit yan. Arlene, ikaw Okay. naman. Mr. Chair, kasi there are several comments among our live audience about, yun nga po, di ba, nagkaroon naman tayo ng SIM Card Registration Act, and then recently naglabas po tayo ng ating cybersecurity plan. So, hindi naman sa nagkukulang ng effort to address cybersecurity, pero bakit may gap pa rin po sa pagitan ng how we address cybersecurity and how we prioritize the cybersecurity here in the country? Bakit may ganitong issue pa din? Tanungin natin yung ating mga guest speaker siguro. Sir Christian? Ano po ba sa inyo po, ano pong masasabi niyo despite the fact na malaki naman ang effort ang ginagawa ng gobyerno to address the issue of cybersecurity, particularly hacking and scamming, pero bakit may kulang pa din? Hello. Ma'am, bali share ko lang, no. Sa akin kasi, of course, number one yung awareness. So ganito yan. Di ba marami tayong mga ngayon, digital platform na ginagamit for paying our bills. Meron diyan iba-iba. So ngayon, para sa akin kasi, para ma-secure mo isang bagay, kailangan meron yung isa na ikaw lang ang nakakaalam, and then yung isa naman, ito yung pwede mong i-share sa iba. For example, SIM card. Sa SIM card kasi, yung SIM card na gamit mo, registered alam na natin na registered na yung mga SIM card na yun. Yung SIM 1, ito yung SIM card na ako lang ang nakakaalam. Well, of course, pati si Telco. Okay. And then SIM number 2, ito yung number na to, itong SIM 2 na to, ito yung binibigay ko sa mga friends and relatives. Okay? Ngayon, bakit ko nasabing dapat yung SIM 1 ako lang? Kasi ganito yan eh. Kapag ginamit mo pag yung sa SIM 2, pag ginamit mo yung SIM 2, of course na i-share mo yung sa mga friends mo. Ngayon, may mga contacts ka diyan. Ginagamit mo yun sa cellphone mo, sa Google Gmail account mo, sa Yahoo account mo. May mga contacts yan, may mga email address yan, di ba? So, ngayon, kapag nakasync ka na sa cloud, yung mga contacts na yon nagsisync din. Tapos, kung anong contacts meron ka, malalaman din ng mga relatives mo. Kasi nakasync na rin sa clouds yun. So ngayon, kung ikaw hindi mo sinishare yung mga contacts mo, yung mga email addresses na nando doon, pati yung mga cellphone number, hindi mo alam yung kaibigan mo, kumpare mo, or even your relatives, na i-share na pala niya sa iba yung laman ng contacts ng phone mo. Kasi nga, nakasync siya. So want to prevent that para hindi mo compromise yung account mo. Yung SIM1 mo na number na ginagamit mo pang OTP, ito, speaking para doon sa mga nag-OTP, ikaw lang at saka yung telco nakakalam nun. So, kung mag-expect ka man ng doon ng SMS o one-time password, at least yun lang yun. Hindi naka-share sa iba. Wala nakakalam na iba. Not even your kumpare o sino man. For me, that's one way of securing. Siguro tawag ko dun sa style na yun is yung piniprevent mo yung parang SIM hacking na style na way. Para sa akin naman,
that's one way of protecting our digital platform. Kung kasi ang mga yung mga OTP ngayon, two-factor, multi-factor, it's spread out na yun. Marami na ngayon na in place na ganyan. And madalas nagagamit yung mga yung mga mobile number natin. So yun lang po yung ma-share ko doon sa part. Ayun, yung ganyan na strategy, siyempre tayo maintindihan natin yan, di ba? Kaya natin gawin yan. Pero 99% of the population, hindi nila kayang intindihin yan eh. So parang meron talagang dapat gawin para, alam mo yun, ma-elevate yung ating mga laymans na pagtuturo sa ating mga kapwa Pilipino na pag wala nang nabibiktima, titigil na itong mga scammer na to. Kaya lang naman sila dumadami dahil ang dami ring nabibiktima, ang laki ng pera. It boils down to money. Kung ngayon pa nag-re-recruit pa sila ng mga college students na mga learned sa technology versus doon sa bibiktimahin nila na wala namang lang talaga, user lang talaga ng gadget, malaki ang chance na, di ba? Na biktima. Pera din yun. It boils down to money, no? Yeah. Mr. Chair, merong comment dito, babasahin ko lang, coming from RJ Cacho. Dapat may arc design, hindi pwede salita dyan or awareness lang. Magastos yan mga sir, alam nyo po. Tama yun. At saka, difficult to achieve, no? Kasi buong Pilipinas ang educate mo eh. Hindi naman pwede yung nag-educate hindi rin educated. Di ba? Yun nga sinasabi ko, konti lang naman din tayo na pwedeng magbigay ng awareness and education na program na nakakaalam. Hindi, unlike ang cybersecurity kasi or cybercrime initiatives ng mga kalaban natin, hindi siya manualized. Hindi pwedeng gumawa tayo ng manual at ipasa lang natin sa iba. Hindi ganun. Ang cybersecurity hindi ganun. Kasi nagbabago siya. Everyday nagbabago. So hindi ka pwedeng gumawa ng manual. Yung manual na ginawa mo kahapon o ng isang linggo, bukas, iba na naman ang kalakaran, di ba? Yung last na smishing na natanggap natin, LTO, tatakutin ka. LTO. So mapapaklik ka na talaga doon sa link. Di ba? Kahit siguro wala kang lisensya, mapapaklik ka doon. Ganon sila kagaling. Ganon kagaling yung kanilang, di ba? May mind setting sila. Alam nila parang na-anticipate na nila. Pag ganitong message natin, sigurado marami magkiklik dyan. Di ba? Sino nagtuturo sa kanila? Di ba? Naririnig na sir, oh. Kaka-receive lang ng text sa MMDA. Ang problema, ito ang problema. Pag yung NTC ang nagpadala ng mga tips, di ba? Huwag kayong mag-click ng ganito or yung mga ibang bangko, no? Huwag kayong hindi binabasa. Pero pag yung mga scammer ang nagpadala ng SMS na scam, hindi lang binabasa, kiniklik pa. Ay, putragis na yan, di ba? Sa Facebook, pag nakatanggap kaya pag yung kahit mga family ko, pag nagpadala ng link sa Messenger, sabi ko, huwag kang magpadala ng link. Kasi masasanay yung mga tao na magbubukas ng link eh. Up to the point na pag scammer na yung nagpadala ng link, wala na, impas, puman, tapos ang laban. Di ba? Oh. Pero yung nangyayari ngayon sa Pogo na imbestigahan na yan, it calls for unity, no? Unity for all Filipinos who are learned and enthusiastic and interested in cybersecurity, in countering cybercrime. Yes. Ano na tayo?
maki-cyberbaka. Cyberbaka. Tama, Maki-cyber. Mr. Chair. Oo, agree. Agree ako dyan. At agree din si Jobs sa sarili. May malaking factor po na magkatulungan ng iba't ibang sangay ng gobyerno and private organizations to work on this, promoting cybersecurity awareness, obligation, and responsibility from small to big organizations po. Exactly, no? Nakakagalit lang na binibiktima yung mga Pilipino ng mga banyagang ito sa sarili pa nating bayan. Samantalang tayo, wala naman tayong ginagawa. Ang gagawin natin. Buti pa ito yung head ng cybersecurity ng Region 7 ng DICT, di ba? Mayroong initiatives at maraming plano na gagawin, no? It's a small steps basta palagi lang, no? Basta palagi. Nakakalungkot nga lang, tinamaan na naman yung DNR Region 6 at Region 7. Oh. Ano nang mangyayari sa atin yan ngayon? Kung mahirap sa cybersecurity, pag puro ka profit, hindi pwede yon. Dapat mag-profit ka with the sense of advocacy. Yun ang magandang business, di ba? So, haluan mo naman ng advocacy para ma-educate natin yung community, ma-elevate natin yung skills ng mga cybersecurity professionals natin, and eventually, magkaroon tayo na ma-expand natin yung profession and the market to the provinces. Diba? Kuya Martin, ano ba ang pwede nating kasi ikaw magaling ka sa pag-organize ng ng mga grupo, no? Ano ba ang para magkaroon tayo ng fusion yung industry mo at cybersecurity industry, baka pwede tayong mag-fusion. Anyway, we are talking about the same thing, disaster and risk. Tama ka dyan. Although ang cybersecurity, sabi mo nga kanina, would be highly dependable sa cybersecurity professionals like you, which is ako, wala ako sa field na yan. Pero yung basic awareness lang ba sa ating mga kababayan, like yung mga modus nila, yung how to detect yung mga social engineering na ginagawa nila, that's very basic di ba? You don't need to be a technical guy to siguro maganda lang yung messaging dapat para and constant yung consistent yung campaign, cybersecurity related yan pero on the grassroots, yung talagang lahat nasa Facebook, so ano yung mga do's and don'ts, yung mga tipong ganun lang kasimple. Palagay ko may mag-craft lang siguro ng magandang messaging na talagang maiintindihan ng ordinary na Pilipino, no? And that itself, kahit na anong industriya now would want to help in that advocacy, like sa amin, sa physical security, sa safety, sa emergency and crisis na ecosystem, yan makakatulong kami. Pero in crafting those, kayo yon, di ba? Spreading the advocacy, definitely. Marami na rin kasing security managers ngayon are opening up their their learnings pagdating sa cybersecurity, no? May mga conferences na physical security ang linya, pero unti-unting iniintindi yung cyberspace, yung cybersecurity, which is a good indication sa interest. Hindi lang interest kasi mayroong need, 'di ba? 'Yun. Ang kasi kuya, kasi yung foundation naman ng cyber crisis and cyber risk management is still yung nandun kayo Kayo yung foundation Kailangan namin maintindihan yung foundation na yon para makapag-craft kami ng cyber crisis preparedness and or management. Oo. Yeah. So kailangan talaga ng fusion natin hanggang sa ma-improve naman natin yung ating cybersecurity posture sana. Hindi yung
Kung gusto kang atakihin ng ano, atakihin ka na lang, di ba? Yung nabasa ko yung sa DOST, yung pinost ng hacker yung how I hack DOST ba yon? Diyos ko, hindi man lang pinawisan yung hacker. Dinownload lang niya sa GitHub yung web application na code. Binuksan yung code, nakita niya yung web shell doon, pang remote access, nandun naka-hard code pa yung login credentials. Wala man lang, hindi man lang natin pinahirapan, parang ano ba naman yan? 25 terabytes daw yun. No? Although sabi ni DICT, 2 terabytes lang daw. No? Pero sabi, 25 terabytes. So, hindi natin alam kung anong totoo. No? Mahirapan naman natin. Anyway, nandito naman ang mga willing naman tumulong siguro yung mga ano natin, no? Mga Filipino cybersecurity experts para dyan. Diba? Kung ang focus kasi natin is to teach capture the flag or hacking, medyo 50% lang yun. Wala tayong defense. Diba? Yung defense natin, kailangan natin. Lalo na kung may isa pang pogo dyan or may dalawa pang pogo or tatlong pogo dyan na also involved in scamming and hacking, ay ibang usapan na yan talaga. Diba? Yan yung pakita natin yung mga galing na dyan. Yung mga galing dyan mag-bash sa Facebook. Pakita nyo yung galing nyo Face reveal muna. Siguro kasi share the Yung problem with di ba? Yung pinadala mo sa akin, Arlene, na network engineer is better than cybersecurity. May competition ba in the first place? Ganong hugot pa tayo. Pero mo binabanatan na tayo ng mga kalaban natin tapos yun ang concern natin. Siguro, Chair, kasi the fact that tayo sa good side has always been in the logical na nakakahon, samantalang yung kalaban natin ay very creative in their attacks. So siguro dapat may shift na tayo may paradigm shift na sa mindset natin, sa focus natin, kasi hindi naman ang kalaban ay tayo-tayo. Ang kalaban natin ay nasa kabila. So exactly. we have to focus our priorities on the bad side and not among the defenders, na tayo-tayo rin lang naman din. At napakaliit ang community natin. Yung ang kasabihan na doing the same thing over and over again and expecting a different result, di ba? Ganon tayo. Ano ba? For example na naman, ito na naman VPN. Ito nandito si Albert Bro, pasensya ka na. Pero no offense. Yung VPN, simulat sa pulpa na nagkaroon tayo ng requirement to do remote access, VPN na yung ginagamit natin. Di ba? Hanggang ngayon, gumaling na yung mga kalaban natin, VPN pa rin, not necessarily technology centric or vendor centric, no? But the VPN concept by itself, ganun pa rin ang ginagawa natin. Ngayon, yung hacker, hindi niya babanatan yung VPN mo. Ang babanatan ng hacker, yung user na kasali sa VPN mo. Pag binanatan niya yung user na kasali sa VPN mo at nagkaroon siya ng foothold doon, the moment mag-VPN yung user na yon, yung threat actor, nasa loob ng network mo. Binigyan mo ng virtual private network. Diba? Yun. Yung mga enemies natin, ganun ang pag-iisip nila. Yung ginagamit natin for productivity, ang pag-iisip ng kalaban natin, paano ma-circumvent yan? Paano natin i-bypass yan? Paano natin tirahin yung mga users na gumagamit niyan? Diba? Para makuha natin yung data natin or ma-ransomware natin siya. So, tama yun, we need to change our mindset. We need to change our tactics. We need to change our techniques. Diba? Kasi noon, ang mga hackers kasi noon, wala naman silang access sa mga firewall, wala silang kasi mga ano pa yun, mga anong tawag dito, mahihirap pa yung mga hackers ng mga late 90s, early 2000. Pero nagkaroon na sila ng benefactors, no? Naglaro na ang sindikato. So sinasabihan sila, ito, bilang kita ng ganitong technology. Ano mo yan? Ang gagawin mo lang, pag-aralan mo paano mo i-exploit yan.
Ang gagawin mo lang, mag-develop ka ng exploit para ma-bypass yan. Di ba? Oh, ito, may bago ng technology. Oh, ayan, bilang kita. Because how much are they earning? Billions of US dollars ang ina-earn nila. Tapos bibili lang sila ng ganun. How much is that? $10,000? $20,000? Eh, maliit yan. Ito, bilhan kita niyan. And then, anuhin mo lang. Ang gagawin mo lang, paano mo i-circumvent yan? Paano mo i-bypass yan? Anong exploit ang gagawin mo dyan para ma-bypass yan? And then, tirahin na natin lahat. Remember, isang technology, ang daming kumpanya gumagamit. Diba? SolarWinds. Ang tinira lang nila yung SolarWinds. Nag-inject ng malware doon sa update. 300 companies. 300,000 yata yun, no? Companies automatically got compromised. Ganun na sila mag-isip. Ngayon tayo, we cannot afford to still think Jurassically or traditionally. Diba? We have to challenge that. We have to challenge. Kaya ko sinasabi VPN is dead. Because I want these VPN technology providers to also break their brains. I-improve nila yan. Hindi yung iiyakin kayo dyan na may nagsabi lang na VPN is dead, iiyak na kayo. Hindi. Go to the drawing table, break your brains, i-improve nyo yan na hindi na ito ma-circumvent ng mga hackers. Diba? And that we need to do every day. Diba? We cannot stay, si Kuya Martin, laging nasa ang earthquake. Alam ba natin kung kailan darating ang earthquake? Ang sunog, alam ba natin kung kailan tayo masusunog? Kaya laging may preparedness, di ba? Yun. Kayo naman. Tama yan, Mr. Chair. Parang ang ano ng hugot mo dun sa VPN na yan. Ang lalim. Ang lalim. Anyway, so meron nagsabi dito, yes, Sir Chair, cyberbayanihan is a key po. Yan. Tapos meron din dito na parang sasama daw sila sa cyberbayanihan and the call to action ni Hepe, ginawa ko Hepe Angel Redoble is cyberbayanihan is a kick-off para dito. Sabi ni Raymond Gregory Tribdino. Ayan. Nakakabigat ba? Dahil gusto mong tumulong, hindi mo naman natin matulungan lahat. Di ba? Kung pwede lang tayo, di ba? Kung pwede lang tayo na hindi na tayo magtatrabaho, hindi na tayo magninegosyo, tulungan na lang natin tong mga kumpanya na to. Di ba? Bigay na lang natin yung mga kailangan nila para at least man lang mahirapan itong mga linsyak na hacker na ito. Kasi ako talagang ako sa mga lawbreakers, di ba? Hacking is illegal. So, we should not tolerate that. We should not tolerate anyone doing hacking. And on the other side, yung mga providers ng countermeasures, they should also improve. If they can improve every day, better. Yes. Okay. Actually, sir, actually, Chair, medyo humaba na tayo sa oras pero maganda pa yung talakayan. Siguro, if I may, ano na lang yung mensahe natin for us to have a better mindset, to have a better posture in terms of addressing the cybersecurity issues na meron tayo sa ngayon. Ano ba ang dapat natin gawin? Personally, muna po sa atin. Sino tinanong mo, Marlene? Simulan po natin kay Sir Obet. Lalo based sa na-discuss natin ngayon, iba kasi yung nakikitang natin na passion ng mga hackers. I mean, iba tulad nung nabanggit ni Sir Angel kanina na yung scammer is napakadaling matuto compared mo dun sa matututo ng cybersecurity. So, the point is, kumbaga, yung mga magpo-protect or yung magde-defend ng infra must have the same passion na, kumbaga, adverse nung hacker. While yung hacker, yung kanyang passion is to infiltrate, yung passion mo dapat to protect is iba din. Kumbaga, kailangan mong
pag-aralan ng maigi kung paano mapoprotektahan yung infrastructure. And the same time, itong cybersecurity natin is hindi lang pang company or individual. I mean, it must start from the maybe from the bottom part, kumbaga mula doon sa mga kung pwede sa school para maging aware yung mga bata, siguro at least yung mga grade 6 students up to college students, then up to dun sa company and dun sa mga private sectors. This must be a joint effort so we can enhance our cybersecurity posture. Yun lang po. Arlene, bago ka pumunta sa sagutin natin si Mr. Frank Gulmayo, Hacking po is not always a crime. Paano po kami mga pen testers? O kaya nga ang tawag sa inyo pen testers eh. Because you're not doing hacking, you're doing penetration testing. Kaya as early as 2007 and 2008, yung term na ethical hacking, pinalitan na yan. Ginawa na yung penetration testing because hacking is never ethical. It is a crime. Okay? Now, if you are doing intrusion without a contract, without a consent, you're doing hacking. If you have a contract or in your company, it's your job, you're doing penetration testing. Okay? Ano yan? Very clear yan. Half of my life, I was doing penetration testing. Half of my professional life pala. Okay. Okay, how about kay Sir Roy din naman, sir? What can you say naman din po as part of the government and now as the regional chapter president po ng PIXPRO in Cebu, not just in Cebu but in Central Visayas? Sakit ng ulo to. Pero yeah, at the government perspective, no. Yeah, we're doing our kanang our efforts to train the trainers, no. So last year and this year, no, yung mga DepEd ICT coordinators, yung mga nasa DepEd school administrators and yung mga admin assistant, no, kasi sila yung mga data handlers, no, yung mga nagpa-process ng nasa kanila yung mga data, guidance, yan. Pina-priority natin yan kasi yun nga, nandyan yung mga PII ng mga bata, no? So, and ngayon, siguro at the LGU level naman, no, nang dinidiscuss namin kanina is bawat barangay, gawa mo ng trainer din ng mga LGUs para magiging routinary ng mga purok or barangay assembly yung kahit magbibigay lang ng mga leaflets or basta any information about cybersecurity. Yung mga missing na yan, madali namang gawin yan. Yun ang plano ko eh. Kasi kailangan lang nila ma-memorize yung awareness yung URL na yan. No? Maliit na bagay yan pero malaki yung impact at the lower level, no. So yun lang siguro and more collaboration among mga technology partners and government agencies. Yun lang po. Thank you po. Thank you, Press Roy din on that. Very malaman na input coming from you. At saka good thing about PIXPRO, mai-share lang po natin kasi katuwang po tayo ng gobyerno sa atin pong laban against the cyber criminal. So, in our small little way, small but very high impact, impactful way, ginagawa po natin ang pag-educate at pagpopromote ng cybersecurity awareness sa ating mga community. Starting off, of course, with our schools, and soon enough, Mr. Chair, tama po sa atin din po mga trainers and teachers. And hopefully po, we promote cybersecurity education and produce more cybersecurity professionals dito po sa ating bansa. And hopefully, itong mga cybersecurity professionals na ito ay maglingkod rin para sa kapakanan po ng ating Filipino nation. So, babalik po tayo. Thank you, Sir Royden, once again for that. How about Sir Martin? Sa inyo naman pong
sektor at sa inyo pong work personally, how can we better improve our cybersecurity posture? And what can you say po to sa ating pong topic ngayon? Yes, siguro being a risk manager myself and working in emergency and crisis, ang realization ko lang using yung risk assessment templates natin, di ba? So you start with the threat or hazard. Talagang yung the threat is there and hindi lang and nagmo-mutate siya, gumagaling, nag-iiba ng modus kaya on the part of mitigation, siguro yun, cybersecurity professionals like you is very very crucial. However, the other equation is yung exposure niya na ang mga Pilipino ay halos lahat nasa social media, di ba? But yan, so ang taas ng exposure ng mga Pilipino, along with that, ang taas din ng vulnerability because lack of awareness. So I think that is a realization for me na as a risk management professional na talagang kung meron tayong disaster risk reduction, meron tayong dapat cyber risk reduction na efforts na gagawin, and that should be measurable as well. Yan. Maraming salamat Pixpro, and yun. On my part, no, I will be coordinate with you, no, Chairman, for whatever collaboration na pwede. Thank you. Thank you, Sir Martin. And of course, we have Sir Christian, very active even in our chat box. Ano po ang masasabi nyo on how we address cybersecurity? Mag-open ka, Christian. Pakita mo ang gwapo mong mukha, Sir Christian. Thank you, ma'am. Ma'am, actually, sa akin lang, kung possible na magkaroon ng siguro I can call it cybersecurity for kids. Parang at the early level nung stage ng learning nila, they can already have this mindset of their own. Basically, like for example, paano ba yung paggawa ng tamang password na secure, di ba? Simple like that. Yung madali nilang maintindihan na kasi sa mga bata, pag na-capture nila yung yung isang bagay, ang bilis mag-ano yan sa utak nila eh. Lalo na pagka maganda yung pagka-produce ng content ng libro, di ba? Kung if possible, sa early level ng kindergarten or yung mga bata merong subject na it's about cybersecurity. Yung in a fun way para at the young age, ma-mindset natin sila, dadalhin nila hanggang sa pagtanda nila. So in that way siguro I think we can easily propagate sa buong mundo sa all the Filipinos kung yung pa lang sa early stage nila. Even yung kasi pag eventually pati mga parents na yan pag lumaki na yung mga yon, ma-in-place na rin sa mind nila. Para sa akin po yun siguro pwede natin i-consider sa government and even on private sectors. Thank you po. Pero pakiramdam ko may isasagot ka sa sinabi ni Sir Christian. Ang galing mo makiramdam ha. Yeah, Sir Christian, ang Pixpro, meron kaming CARES, no? CARES stands for Community Awareness Response Education Services. So ginagawa na po namin ito. We have a Cyber Safe Kids. Ito po yung basta yung meron na silang ano ba yun, yung from 7 years old, no? Ini-educate namin, we give them awareness, no? Yung mga password na sinasabi mo, we go to barangays, we go to schools, no? Dati kami lamang po sa national ang gumagawa noon, but now we have chapters. So ito mga chapters na to, ginagawa na rin po yan. So just kanina, meron tayong kinonduct na Cyber Safe, but this time teens naman siya, Cyber Safe Teens in Bacolod. So yun po, yun ginagawa yan ng Pixpro Cares. At we hope to educate more kids and teens. Actually, tatlo yan, di ba? Mayroong Cyber Safe Kids for elementary, mayroong Cyber Safe Teens for high school, and mayroon tayong Cyber Safe Community, yung parents. Yes. Yung barangay, pinupuntahan namin yung mga barangay to educate the parents, no, on the dangers of the internet and gadgets, no, to their children, and of course to women also, kasi maraming nabibiktima ng mga kababaihan din natin na binibiktima sa internet. So yun, binibigyan natin ng tips. Yun nga lang, konti lang kami, no. Recently Bacolod did that, Pixpro Bacolod, and then Pixpro La Union, and then soon Pixpro NCR.
But we try to push the effort, no? Especially since kaya gusto ko na rin mag-retire noon sa PLDT para ngayon I will have more time with advocacy. Thank you, Mr. Chair. Yung sa materials, huwag po kayong mag-alala, dine-develop na po natin yan. Pero again, kaya nga po ng sinabi, hindi lang po natin kaya in our small ways. We need all the cyber defenders to unite. Kasi hindi lamang po natin laban to, laban po ito ng lahat ng Pilipino na gusto na magkaroon ng safe na Philippine cyberspace. Siguro Arlene, i-mention na rin natin na we forged a partnership with the Council for the Welfare of Children, no, sa CWC. Yung executive director doon si Yusek Tapales, who is very active, no, in promoting security and protection for our children. Nagpartner tayo, and yung digital parenting na program nila binibigay na rin natin sa mga communities natin. Yes, true. And i-plug lang po sana namin, soon po sa Aurora, magkakaroon din po kami ng cybersecurity effort po doon, and hopefully ma-engage din po natin even the local government units in the different areas here in the country para ang ating pong atake in terms of educating and creating awareness to the public would be holistic. So hindi natatapos sa bata, sa magulang, sa kababaihan, pati po sa ating gobyerno at sa iba't ibang sektor po dito sa lipunan. And with that, Mr. Chair, syempre hindi naman din magiging posible ito without the support ng ating mga miyembro at ng ating mga technology partners who have been with us through this journey since 2013. So maraming salamat, Mr. Chair. If I may, can I give the time to greet our tech partners and to thank them formally? Yes, please. Okay, so maraming salamat sa ating mga technology partners here in the national level. Starting off with Antarex, with Archer, with Dalinea. Soon enough, we have Eclipsum, ESET, F5, Fortinet, Gigamon, IPDC, Kaspersky, Nokia, Palo Alto, Tenable, Trend Micro, and soon the NCC Group. So maraming salamat po sa inyo. Again, hindi lamang po ito laban ng PixPro, hindi lamang po ito laban ng mga cybersecurity professionals, laban po ito ng lahat ng Pilipinong nagmamahal sa kaligtasan ng ating mga anak, ng ating mga magulang, ng ating mga kababaihan. So let's make the Philippine cyberspace safe for everybody. Yes, Arlene, isisingit ko lang ito. Merong nag-message, pag nagpunta po kayo dito sa Rizal Province, willing to help po, si Edra MP. Edra MP, tayo rin ay magkakaroon ng Rizal chapter. No? So, mag-message ka lang dun sa PixPro page para ma-link ka namin dun sa Rizal chapter president. Okay? Hindi ito limited sa mga provinces na chapter. So if you have your own group, you can also become a PixPro chapter. You can help with the advocacy. For example, yung aking Eagles Club na Tres Cadenas, they are also a PixPro chapter. Ang layo na narating nila, Catanduanes, ang pinuntahan nila last year yata yun, no? Nagbigay sila doon ng awareness sa buong Catanduanes. Umabot na yung awareness program sa Catanduanes. So, if you have your own group then that's doing civic activities, then you can become a PixPro ambassador also. Then we will share to you, or we will present to you first the slides so that you can deliver it yourselves na pagka pumunta na kayo. Yes, that's true, Mr. Chair. And of course, lagi lamang din po tayong tumutok sa ating Facebook page for further announcements regarding sa mga efforts and activities na meron po tayo sa PixPro. So, it is a Friday. Alam po natin na napaka-busy ng ating week and panahon po ito ng pahinga. Pero maraming salamat po ulit sa ating mga guests na kahit na... yes po. Go, Mr. Chair. Meron po kayong... Shout out ko muna yung mga classmates ko sa Masters in Information Security Program sa De La Salle. No, si Pops Carlo, si Pops Marco, si Pops Christopher, nandito din yata. Yes, sir. Nandito siya kanina. Natin yung mga tropa natin sa DICT. DICT Region 7. Nakita ko si Rodel Plasabas kanina. Nasa Cybersecurity Bureau na pala siya. No, akala ko nasa ano pa siya. Siyempre, shoutout sa ating mga tropa lagi dito. Sila Ben Isra, of course.
at lahat ng nandito, no? This is very interesting. Ang bansa po natin ay binabanatan ng mga foreign hackers, no? Na nandito mismo sa Pilipinas. Anong gagawin natin, no? Magbabangayan pa rin ba tayo? Magpapagalingan pa rin ba tayo? Papataasan pa tayo ng ihi? Di ba? Tulungan natin bansa natin. Tulungan natin mga law enforcement natin. Tulungan natin DICT. Tulungan natin yung mga government agencies na nangangailangan ng tulong. Kasi may capacity naman tayo tumulong. Yes. Yeah. Idarling, last na talaga to sana from me. May mga nagtatanong dito sa Oriental Mindoro ba daw may chapter at sa Cavite. Mag-message lamang po kayo sa Pixpro page para ma-assist namin kayo kung gusto nyong magkaroon ng chapter dyan. Pag-usapan po natin. Ayan. Okay. Yes. Thank you very much, VP Ruby, Mr. Chair, and of course sa ating mga nagwagwapuhang guest for this afternoon. Natin si Colonel Sufficiencia ng Philippine Air Force, no? Hi, Sir Marvin. Sa cybersecurity. Si Albert Remo, ito si Albert, barkada natin na nasa sales side, no, ng cybersecurity. So maraming Cyber Ranger, nakita ko din. Oh, yes. Ba? Sir Joey kanina. Apo. Actually, nag-engage siya. Nandito rin. Si Cyber Ranger Colonel Joey Pontiveros, magandang hapon. At si Cyber Ninja, nandito rin ba? Si Cyber Ninja Lieutenant Colonel Quinto? Yes. Kung wala siya dito, dapat sa sunod mag-squat thrust. Sa 22 daw magpapakita siya, Mr. Chair, ng ako. Okay, very good. Yes. Sana si Sir Joey din. Okay. Okay, isang makabuluhan at bitin na discussion na naman ang naganap ngayong hapon sa ating kwentuhang cybersecurity. Maraming salamat sa ating mga followers and of course mga members. Again, uulitin namin wala pong bayad ang pagpapatala as member. Makakakuha po kayo ng certificate of membership once na kayo po ay nagpa-member sa amin. However, if you want to avail of the credentials, please get in touch with us din po on that. But again, libre po ang pagiging miyembro ng ating Pixpro. So sana lumaki palalo yung ating community because of this. Salamat sa ating mga technology partners na ibibigay natin ng libre itong membership, na ibibigay natin ng libre yung ating mga summits natin, mga projects natin, no? So malaking tulong ang ating mga technology partners. Okay. Mr. Chair, will you do the honors? Okay, so Friday na naman mga ka-Pixpro, no? Alam natin ang susunod nito ay weekend na. Sabi nila, happy weekend daw, no? Pero sa cybersecurity, happy lang happy kami. lang. Happy lang. Walang weekend. Thank you very much. Christian, Tebo. Maraming salamat. Leroy din, maraming salamat. Thank you. So uulitin po, maraming salamat mga ka-Pixpro. Magandang hapon. Thank you po. Bye. Thank you. Ingat. Bye-bye. Thank you.